balita, tiniyak ng pamunuan ng Philippine Airlines na hindi maapektuhan ang kanilang operasyon sakaling matuloy ang welga ng Philippine Airlines Employees Association o PALEA. Sa gitna po yan ang inaasahang pagdami ng mga biyahero ngayong holiday season. Saksi si Mark Salazar. 30% ng biyaheng papasok ng Pilipinas ang hawak ng Philippine Airlines. PAL din ang isa sa dalawang major airline na may hawak ng mga domestic flight. Sakaling matuloy ang strike ng mga PAL employee, hindi raw papayagan ng PAL na maparalisa ang kanilang operasyon. Lalo na ngayong holiday season kung kailan dumodoble ang dami ng mga bumabiyahe. We would like to assure our passengers na tuloy-tuloy po ang serbisyo publiko sapagkat naghanda na po kami ng contingency measures. Mahigit 100 airlines daw ang partner ng PAL na pwedeng sumalo ng mga pasahero nila kung sakasakali. Kasado na rin daw ang mga outsourced na catering services. Paghahanda ito sa tila hindi na mapipigil ang strike ng PALEA. Ang butohang ito sa PALEA office, pagsasapormal na lang daw ng PALEA para sa strike sa December 16, kahit Office of the President na ang pumapagitna sa problema. Tugon daw ito ng PALEA sa anila'y panggagapang umano ng PAL management. Gayong wala raw dapat gumagalaw habang inaayos ng palasyo ang gusot. Yung management ay pumupunta at kinakausap yung individual members namin na tanggapin na yung decision at tanggapin yung offer ng management. We have documented some. Pag lumapit po ang isang miyembro ng PALEA sa isang manager o personnel o staff member ng Human Resources Department, hindi pwedeng kausapin at sagutin ang kanilang mga katanungan hinggil sa spin-off o hinggil sa separation package kung sakaling matuloy nga. Ang planong welga nag-ugat sa pagkakatanggal sa trabaho ng mahigit 2,000 empleyado ng PAL sa catering service, cargo handling at call center. Lugi na raw ng 15 billion pesos ang PAL mula 2008 kaya kailangan na raw magbawas ng regular employee. Kaya-questionin naman ng PAL sa Office of the President ang botohan ng PALEA. Kung magsagawa po sila ng strike in the absence of legal determination of the validity of yesterday's exercise, ito po ay i-consider na wildcat strike o illegal na strike. Ako, si Mark Salazar, ang inyong saksi. Bahagi na ng buhay ng mga Pinoy ang paggamit ng internet dahil sa isang pindot lang, napakarami na po niyong malalaman. Pero ano nga ba ang mga pangalan at paksa na pinakapatok sa mga Pinoy sa search engine na google.com.ph? Saksi si James Velasquez. Love them or hate them, walang dudang isa sa mga pinaka-pinag-usapan sa taong ito ang mga Jejemon. Katunayan, word of the year nga sa salitang Jejemon. At alam nyo ba, pati sa internet, sila rin ang #1. Oo, sila ang most searched topic sa online search engine na google.com.ph. Sinundan ng Jejemon ng Apple iPad at lyrics ng kanta Pyramid ni international singing sensation Charisse. Pasok din sa top 10 searches sa mga Pilipino ang teen heartthrob na si Justin Bieber, ang larong Plants vs. Zombies at hit TV musical na Glee. Pagdating naman sa mga personalidad, numero unang hinanap sa google.com.ph ng mga Pilipino si pambansa kamao Manny Pacquiao, bagay na ikinatuwa ng kongresista. Yan ay kasama bahagi ng mga tagumpay natin at sa suporta ng mga tao. Isang napakalaking achievement at karangalan natin na tayo ay nangunguna at maraming salamat sa lahat ng mga fans na walang sawang laging sumusuporta sa akin. Kabilang din sa mga most searched personalities sina 2010 Miss Universe 4th runner-up Venus Ra, Pangulong Noynoy Aquino at ang kanyang kapatid na si Chris, dating Presidential Bets Gibo Chodoro at Senador Manny Villar, si Charisse, pati na ang inarestong si Jason Ivler. Newsy rin naman daw mga Pilipino. Katunayan, top news searches ang 2010 presidential at barangay elections. Narin din ang masayang balita ng tagumpay ng Pilipinas sa Miss Universe 2010, pati na ang laban ng Pacquiao-Clottey. Sa Pilipinas, ang hinahanap ng mga Filipino surfers, two topics always. It's entertainment or current events, mga politics. This is also a good indication na Filipinos not only loves to be entertained, but gusto rin nila maging updated yung mga news. Gusto nilang ma-inform, Hindi lang yung basta to be entertained. They want to be involved. Ang mga listahang aming ipinakita sa inyo, sinasalamin hindi lang daw ang interes ng mga Pilipino ngayong taon, kundi pati na raw mas dumadala sa paggamit natin ng internet bilang information source. The internet provides additional information to traditional media. That's why people always go to the internet because it's uncensored and you get a lot of additional information na hindi mo nakukuha sa mga traditional medium.
Ako si James Velasquez, ang inyong saksi. At sa iba pa ring balita, nagprotesta ang grupong Bantay Bigas at Anak Bayan sa tanggapan ng NFA bilang pagtutol sa pagmahal ng NFA rice. At dahil halos kapareho na ng presyo ng commercial rice, naging matumal ang bentahan ng NFA rice sa ilang pamilihan. Saksi si Cesar Apolinario. Bit-bit ang mga takip ng kaldero at bilao, nag-ingay ang mga grupong Bantay Bigas at Anak Bayan sa tapat ng tanggapan ng NFA. Ang aming kahilingan sa National Food Authority ay ibaba ang presyo ng bigas sa dating presyo nito na 18 piso kada kilo. Sa aming maghapong pag-iikot sa Commonwealth Market kanina, napansin naming matumal ang bentahan ng NFA rice. Dati-rati ubos ang 15 sako kada araw. Pareho na raw kasing 27 pesos ang kada kilo ng NFA rice at ilang commercial rice gaya ng Dinorado. May ilan ngang commercial rice na 25 pesos lang ang bentahan sa mga palengke. Ni isang kilo walang benta ngayon. Wala pong bumili. Kasi meron pong mababang commercial, 25 meron. So mas pinipili ng mga tao yung commercial? Mababa talaga. Maging ang ilang tindahan ng NFA rice sa San Mateo Rizal, hindi na rin daw gaanong tinatangkilik kahit pa 25 pesos pa rin ang benta ng bigas. Pag matumal, ewan ko kung anong desisyon, baka sarado. Ang mga dating parokyano naman ng NFA rice, aminadong mas tinatangkilik na ang komersyal na bigas. Parehas lang naman ang lasa eh. Hindi naman nagkaiba. Doon na ako sa commercial kaysa mag-NFA pa. Kasi halos pareho lang din di ba? Cesar Apolinario ang inyong saksi. Isang lola naman ang sumadya sa tanggapan ng PCSO para kunin sana ang mahigit 700 milyong pisong jackpot sa Grand Lotto. Ang problema, wala siyang maipakitang ticket. Darito ang report. Ilang linggo rin tila blockbuster sa sinehan ang haba ng pila sa mga Lotto outlet. Lalo nang pumalo si 741 million pesos ang jackpot sa 655 Grand Lotto noong November 29. Parang teleserye ring inabangan ng mga draw. Hanggang sa wakas ay may tumama sa mga numerong 11, 16, 42, 47, 31, 37 sa pamamagitan ng Lucky Pick. Ang outlet sa Subic, Zambales kung saan tumaya ang jackpot winner, excited ding dinagsa. Pero lumipas na ang mahigit isang linggo, wala pa rin daw inaabutan ng milyon-milyong premyo ang PCSO. Ayon kay Attorney Joe Malang, meron naman daw lumapit para mag-claim sa premyo noong pang-isang linggo. Isang lola mula Zambales kung saan nga tinayaan ng lotto ticket. Pero ang problema, hindi niya maipakita ang winning ticket. Kwento raw ng lola, sa 5 ticket na pinatayaan niya sa kanyang apo, 4 lang daw ang ibinalik at yun pa umanong nanalo ang hindi na isauli. Sabi ko, lola, that's a police matter, no? Kung totoo sinasabi nyo na yung niloko kayo ng yung apo, report niya sa police. Sa ngayon, ang premyo ay nakareserba pa rin sa kung sino man ang may hawak ng ticket, apo man ni lola o hindi. Iabot lang niya ito para mapatunayang totoo at walang tanong-tanong. Siya ang makakukubra ng premyo. Wala lang tayo ng ID, no? 2 valid IDs. And then we'll process that. Gagawa ka na ng check, and you get your money. May 1 taon mula sa pag-anunsyo ng winning combo ang Lotto winner para i-claim ang kanyang premyo. Para sa saksi, Rosetti Rivera, nag-uulat. At sama-sama natin saksihan, Congressman Manny Pacquiao indireklamo ang 3 tao na gumagamit umano ng kanyang pangalan para manghingi ng pera. Pinoy golfer na mas maiksi ang kaliwang braso, kayang paluin ng halos 300 yarda ang golf ball. At Team Philippines pasok sa semis ng AFF Suzuki Cup. Balitang hatid ng isang liga ng katotohanan. Sasama-sama nating magiging saksi. Hangad ng saksi at Nido 3 Plus, ang walang kinikilingang pagbabalita para sa sambayan.